Nag-inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon at mga opisyal ng LGU at BFP sa Navotas Sanitary Landfill. Bumubuga pa ang makapal na usok na isagawa ang inspeksyon. Nagpadala na ng backhoe, dredger at 2 bulldozer ang DPWH para tumulong sa pag-apula sa sunog sa landfill. Pero matapos suriin ang lawak ng pinsala, magdadagdag pa raw sila ng equipment. At para tuloy ang maapulang apoy, tatabunan ng lupa at putik ang mga bahagi ng landfill na nasusunog pa. Ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill dama rin ang epekto sa Obando, Bulacan. Saksi si Rafi Tima. Sa aking drone video na ito nakuha ngayong hapon, makikita ang tila mahabang ulap na ito sa ibabaw ng bayan ng Obando sa Bulacan. Ang puting usok nagmumula sa nasusunog pa ring Old Navotas Landfill. Kaninang tanghali, ang usok na ito mas mababa raw at langhap na mga nakatira sa mismong sentro ng bayan. Ang mga nagbabantay sa tindahang ito, malapit sa tapat ng munisipyo, amoy daw ang tila nasusunog na goma. Masakit sa dibdib, sir, yung usok kasi parang hindi ka na makahinga yung baho ng amoy. Yung ibang customer, umaalis po pag mausok talaga. Sa init din po, tas yung usok, dadagdag pa yung usok. Parang ang sakit naman sa ang hirap huminga. Bagamat sakop ng Navotas ang landfill, mas malapit sa sunog ang mga barangay ng Salambaw at Binuangan na sakop na ng bayan ng Obando, Bulacan. Pero dahil sa nagbabagong direksyon ng hangin, lahat halos ng 11 barangay sa Obando, apektado na raw ng usok. Sa ngayon, umakyat na sa 363 na individual ang nag-evacuate. Pero kung magtutuloy-tuloy ang pagkalat ng usok sa buong bayan, mahigit 65,000 residente raw ang maapektuhan. Actually sir, yung quick response fund namin, said na, paubos na. Kasi pang ilang araw na po namin ito magmula Sabado last week. Huwebes na po tayo ngayon at wala pa rin pong konkreto na paraan o plano kung kailan namin ibabalik yung mga evacuees namin. Kaya naman sa technical conference meeting kanina sa DENR Environmental Management Bureau, iginit ng Obando LGU ang kahalagahan na matukoy kung sino ang may responsibilidad sa nangyari. Tumanggi magbigay ng komento ang kinatawa ng Philippine Ecology Systems Corporation o PHILECO na dumalo sa pagdinig. Sila ang dating operator ng landfill. Pero ayon kay Navotas Mayor Ray Tiangco, malinaw sa pulong na bagamat nagsara na ang landfill at naibenta na ang lupa, nananatili sa PHILECO ang responsibilidad na i-monitor at ipatupad ang closure and rehab plan ng landfill. Maliwanag sa DNR na may responsibilidad yung operator. At hindi mo basta pwedeng i-transfer dahil meron kayong problema sa kung sino yung may-ari ng lupa. Dahil sa iyo binigay yung ECC, responsibilidad na gawin mo yung rehab plan. Dati nang sinabi ng PHILECO na pinaalis sila sa lugar sa bisa ng isang expropriation order matapos itong mabili ng San Miguel AeroCity Incorporated. Sabi naman ng San Miguel, hindi nagpatupad ng safe closure and rehabilitation plan ng PHILECO bago ito umalis. Sa gitna ng pagtuturoan ng dalawang kumpanya, ipinag-utos ng DENR sa PHILECO at San Miguel na magsumiti sila ng isang statement of commitment para malinaw na mailatag ang mga susunod na hakbang tungkol sa landfill at para malaman kung sino ang may pananagutan sa insidente. Sa ngayon, prioridad pa rin daw ang pag-apula sa sunog. Sa mga kuwang ito ng aking drone kahapon, kita pa rin ang malakas na lagablab ng apoy sa isang bahagi ng landfill. Hanggang gabi, patuloy naman ang operasyon ng isang backhoe para hindi kumalat ang apoy. Hinuhukay nila ang basura para magpistulang fire line para hindi kumalat ang apoy. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi